Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kababayan sa lalawigan po ng Camarines Norte. At ngayon po ay April 29, 2025. Ako po ay nandito po ngayon sa bayan po ng Kapalonga. No? At gusto ko po mga kapanayam ang tumatakbo bilang mayor po sa Kapalonga, si Attorney May Halgalado. Ayan. Magandang hapon po, Kuya Val. Magandang araw po, madam. Magandang araw po, Kuya Val. Saan po kayo pupunta po sa araw-araw niyong ginagawa? Nagbabarangay po. Nagbabarangay po kayo? Opo, pagka umaga po, meron kaming ugnayan. Pumupunta kami per purok para hindi na kailangang lumakad ng malayo yung mga tao. Kami mismo ang pupunta sa purok nila. Papaliwanag namin yung mga programa po namin. Tapos nagpa-practice din po kami kung paano ang tamang pagboto. So may voters education kami. Kapag gabi naman po ay ano naman po 'yon, yung pangmaramihan na masayang pagpupulong. So first time niyo pong sumabak sa politika o ngayon matagal na po? Actually, wala po akong plano talaga na sumabak sa politika at ako po ay parati lang nasa likod. Nung kahit po sa Kapitolyo bilang pong ako po ang acting provincial legal officer ni Gov dati at saka internal auditor. Parati lang ako nasa likod at yung asawa ko po talaga, si Doc Ran, siya yung dating board member, siya po yung tumakbong mayor. Kaya lang, dahil namatay po siya nung August, ngayon August lang po. 2024? Opo. Kaya parang kailangan kong ako ang magpatuloy ng plano at pangarap niya para sa Kapalonga. So bali pong nag-encourage or nagsabi na tumakbo ka mismo ang ating pong gobernador? Opo, nag-usap po kami una yung aming pamilya po, ang Halgalado. Ay nag-usap-usap po kami kung sino nga po ang tatakbo, plus yung mga leader po, ay mga leader namin dito sa Kapalonga, ay talagang nag-usap kung sino ang pwedeng magpatuloy, kaya po ang ano nila ay ako. Kaya nag-usap kami ni Gov, kasi mawawala ako sa Kapitolyo, kailangan ko mag-resign. Opo. Kaya andito na. Andito na. So sa ngayon po, ano yung po pinagkakabalahan ngayon na ginagawa? Po, ugnayan sa purok-purok, nagpupunta kami. Kasi dapat gusto namin mas malapit sa tao na hindi sila mahirapan. Tapos nagkakaroon po kami din ng sortie, pagpapatawag sa gabi. Yung mga programa namin ni na Governor Dong Padilla, ni Dr. Rakati, merong nagpahiram sa amin, may LED wall. So pinapakita namin para maintindihan nila mabuti kung ano yung mga programa namin. Magsimula sa taas, magsimula kay Gov Dong, kay Dr. Rakati, at yung programa ko bilang mayor ay magkakadikit para mas marami kaming matulungan, mas maraming pondo, mas maraming resources. Ayun. Kung sakali, attorney, na ikaw yung palari, no, na maging mayor po ng Kapalonga, ano yung una yung gawin po sa Kapalonga? Yung una yung gawin dito? Ang una po na pinapangako ko parati na unang-una kong gagawin ay yung internet connection muna. Magkaroon muna kasi nakakapanlumo sa halos 22 na barangay, apat lang ang may signal. Kaya sabi ko, paano mo aabutin yung mga tao ni hindi mo nga matagpuan? Kaya po, sabi ko, hindi pa to maposisyon. Maglalagay na po ako ng mga internet connection. Pagkatapos po noon, edi syempre, amin na pong pinapriority parati yung mga tulong kabuhayan. Parati po yun. Kailangan kaagad makasimula dahil wala halos pinagkukuhaan ang mga tao. Opo. Sa ngayon po, Mir, ano yung number 1 pangunahing pinagkukunan po ng pagkain ng mga tao rito? Ang Kapalonga po ay isang agrikulturang bayan. So halos karamihan ng mga tao ay magsasaka, mangingisda, magnyunyog. Yun ang kanilang primary na pinagkukunan. Yung iba po, di halos wala, napipilitang umalis. Kaya ang aming programa, nakafocus kami sa masaganang agrikultura. Kailangan nating matulungan ang mga tao na dumami ang produkto. Tapos, yun naman ay ating susuportahan sa paghahanap ng malaking pamilihan para hindi masasayang yung mga produkto. So, doon kami nakafocus. Teknolohiya, gamit, i-empower natin yung mga magsasaka para mas maraming produkto at makilala ang Kapalonga bilang isang
agrikulturang bayan na maraming ani. Opo. Ano po dito yung number 1 na produkto ng taga-Kapalonga? May abaka ba rito? Or... Wala po masyado. Ang ano talaga ay palay, may pinya, nyug. At saka yung pangingisda ay inaayos pa namin kasi ang liliit ng bangka. Yun po yung aking ikinakalungkot na Kapalonga ay may pinakamalawak na dagat. Opo. Pero ang mga mangingisda namin, lahat naghihirap. Halos kapos ang huli nila sa magdamag dahil ang liit ng bangka. Ayun. Hindi sila makalaot pag konting ulan, hindi na makalabas. Kaya ang ano namin, suportahan kasi allowed naman ang commercial fishing vessel. Yun ang ating pinapangarap para naman medyo malayo-layo ang maabot nila at bantayan nila ang ating dagat. Ayun. Sa pag-iikot niyo po sa bawat barangay po ng Kapalonga, Mayor, ano ang response ng mga tao sa inyo? Yung napansin niyo po? Opo. Actually po, nakakatuwa kasi kapag pumupunta po ako sa mga barangay, alam mo yung kahit first time naman nila ako nakita, masaya sila nakikita ako, yung yakap nila ay talagang mahigpit. Pag naghawak po ako ng kamay, pag naghawak ako sa kanilang kamay, pag mahawak ako ng mahigpit din po ang kanilang hawak sa akin. Kaya sabi ko nga, nakakawala ng pagod na kapag pumupunta ka sa barangay ay masayang-masaya sila na nakikita po kami. Kasi lahat kaming magkakagrupo, langkay-langkay kami, hindi po kami naghihiwa-hiwalay. Kung nasaan po ang mayor, andun po ang aking vice mayor, ang aking mga konsehal, masayahing grupo po kami. Madali kaming tumawa, magpatawa, wala kaming arte, kung aabutan kami sa ilog, kakain sa ilog kami kakain. Kasi yun lang po ang gusto natin, masaya. So, grabe po, no? So, napansin ko po kay attorney po talaga, napakasipag po niyang nangampanya. Kahit napakalayo sa kabundukan. Napansin po namin talagang, di ba attorney, nakita tinong nakaraang araw? Opo. Nung bago po ito, kami po ay nakapag house to house. Buong 22 na barangay, wala po kaming hindi pinuntahan. Meron po akong video doon sa aking Bangon Kapalonga Facebook page. Makikita ninyo, kahit matarik, kahit ilog, tinatawid namin para lang po mapuntahan yung mga bahay. Kasi ang aming paniniwala, ang unang hakbang para sa tamang pamamahala ay puntahan mo lahat ng pamilya at alamin kung ano talaga ang kailangan. Kasi kung hindi mo sila pupuntahan, paano mo makikita ang kanilang kalagayan? Paano ka makakaisip ng programa na talagang angkop sa kanilang pangangailangan? Kaya po, nung bago magsimula ang kampanyahan, inikot namin lahat. 22 na barangay, naubos namin po yun. Yun. So tayo po ay nakapost po sa ating pong Val Santos Opinion at sa ating pong Facebook page Val Santos Matubang. Gusto lang pong ingat po ng opinion ang ating napakasipag na tumatakbong mayor po sa Kapalonga, Attorney Mihal Galado. Ano po ang masabi nito sa nangyaring barilan dyan sa may Calabaka? Actually po, ngayon, nung una ay hindi ko po alam kung anong nangyari at kung bakit may ganung barilan. Kasi ang winori ko gabi ay meron po talaga kaming event. May paswerte kami sa Calabaka. Kita ko yung video, ang una kong naisip ay, bakit gulong? Bakit po ang nakalagay ay ambush, pero wala namang nakaparada yung sasakyan, walang tao, at bakit gulong? Kasi ang issue po sa amin ngayon ay vote buying. Nakalagay ba ambush sa report? Parang nakalagay po doon na may mga nakita ko sa Facebook post na parang ipapa-ambush daw sila. Kaya sabi ko, bakit ambush? Nagsabi naman Sino yung sila? Kasi mayroon silang pagbibintangan kung sino. Opo, parang magsabi lang sila na plano daw po na ipa-ambush yung kabilang partido. Sino magpa-ambush noon? Ay, hindi ko po alam kung sino ang kanilang pinagbibintangan. Ang sabi daw nila ay pinaulanan ng bala. Kumbaga parang pag pinakinggan mo, talagang grabing lala. Parang grabe na ang karahasan. Parang matindi ang pangyayari sa Cam Norte. Pero pag tiningnan mo naman, nakaparada yung sasakyan. Sabi nila walang tao. Tapos binaril gulong.
Kaya hindi ko po alam kung ano ang... Actually, attorney, Opo. pinuntahan ko doon sa Calabaca, Purok 3. Opo. Kasi nga, inalam ko kung talagang totoo na may ambush o mayroong pagbabaril. Eh, may suko naman doon. Tapos tanong-tanong kung talaga mayroong puto, kung ano. Yung iba nagsabi, wala mang narinig. Iba naman, mayroon daw. Pinuntahan ko yung nangyari doon sa Purok 3. May dalawang sasakyan, kulay pula tsaka yung isa, flat yung gulong. Opo. Nakaparada, walang tao. Opo. Ibig sabihin, kung mayroong bumaril doon sa sasakyan, nakaparada. Tapos, bakit gulong po ang tinarget nila? Baka kung, baka nagalit yung may-ari ng lupa, ng lote. Opo. Ano? Pangalawa, di ba gunban ngayon? Ganban po. Sinong gagawa nun kung gunban? Alam nga naman kayo. Opo. Kasi kami po ay busy nag-iikot lang sa mga barangay. Actually po, ang talagang problema namin dito na talagang humihingi kami ng tulong sa mga pulis, yung rampant na vote buying po. Namimigay po sila ng mga rewards card. Ayun. Nakailang punta po kami sa police station para ireklamo yung mga iniipon nilang mga tao. Rampant dito yung bilihan ng boto? Opo. Yung merong rewards card, hindi ko alam kung bakit sila namimigay ng rewards card. Maipon ka ng tao, mabigay ka ng rewards card. Ano po yun? Ang sabi ng mga kausap namin, ang sabi daw sa kanila po ay, parang yun daw po ay ATM. Opo. Kaya po ako, sa Facebook page ko, naglagay ako na no to vote buying. Nahuli ba sila yung mga gumagawa ng nagbigay ng reward card? May nakuha lang po kami na pic. Kaya pumunta kami sa police station, may nangyari po niyan dito sa ng Barangay Alayaw, dito sa Ki, na nag-iipon sila ng tao sa daylight at namimigay nung card. Kaya po, nagre-report kami dati sa police na tingnan nila kasi yan ay form ng vote buying po. Ang ano kami na nakikiusap kami sa mga tao, syempre, ang pag nagbili ka ng boto, yun ay babawiin. Kung gaano kalaki ang ibibigay sa inyong pera, ganun din po kalaki ang babawiin yan sa kabang ng bayan. So, ito po mga kaibigan, ating po nakapanayam ngayon ng ating pong team matapat, Attorney Mihal Galado. So, ilang days na lang po, tapos na yung pangampanya. Ilang days na lang po? 12 na lang ba? 12 days na lang po. 12 days na lang. 12 days na lang. Konting araw na lang. Sana. After noon, may 2 araw ata na pahinga. Opo, kampanya ng May 11. Ano kung may mga gumagapang bahay-bahay? Bawal actually, yun. Opo, bawal na bawal po yung ganun. Dapat bantayan natin yung mga ganon. Opo. At i-report. Yun po, at saka yung mga naranasan namin dati na yung mga pananakot na sana ay hindi maulit. Kaya kami nag-aano sa mga pulis na sana ay tulungan dito na maraming checkpoint para talagang buksan ang mga sasakyan. Para makita ko ano ang nasa loob. Pag-checkpoint po at maraming mga umiikot na mga motor. Maraming mga umiikot na mga hindi namin kilalang tao. Tama. Dito po sa Kapalonga. Mag-request na lang siguro. Opo. Mas Opo. maraming pulis. So, salamat po, Attorney. Baka may gusto mong sabihin sa mga natin, sa mga taga-Kapalonga? Una po, ako ay nagpapasalamat siyempre, kay Kuya Val sa pagkakataong ito. Siyempre po, ako din po ay nagpapasalamat sa dami ng mga taga-Kapalonga na nagmamahal po sa amin. Alam mo yung kayo mismo ay nagpapagod mag-ikot, nagpapagod na pumunta sa mga kamag-anak. Pag pumupunta din po kami, kayo ay masaya na sinasalubong kami. Konti na lang po ito. Konting araw na lang po. Sana po samahan niyo po kami sa aming laban na ibangon ang Kapalonga. Ibalik po sana natin ang sigla ng Kapalonga. Ang aming pangarap lang, serbisyong tapat, serbisyo para sa lahat. Ayan, maraming salamat po sa ating lahat, mga taga-Kapalonga at mga taga-Cam Norte po. Support natin ang Facebook page po ng Bangon Kapalonga. Salamat po and mabuhay. God bless. Salamat po, Attorney. Thank you po, Kuya Val. Thank you po. Mga kalingap mula dito sa Lingap Headquarters, Kuya Val Santos Matubang, simpleng tao, ordinaryong vlogger na handang tumulong sa abot ng makakaya. VSM Kalingap Radio. VSM Kalingap Radio. Kalingap Radio. Balitaan. Kalingap Radio.
Balitaan. VSM Kalingap Radio. Maghahatid ng mga balita sa pagtulong at paglingap. Magbibigay ng tama at wastong impormasyon sa ating mga kalingap. Maghahatid ng mga nagbabagang balita. VSM Kalingap Radio. Kalingap Radio. Balitaan. Kalingap Radio. Balitaan. VSM Kalingap Radio. At ngayon, narito na si Kuya Val Santos Matubang. VSM Kalingap Radio. Kalingap Radio. Balitaan. Kalingap Radio. Balitaan. VSM Kalingap Radio.